Kinabukasan, pinuntahan ulit ni Arturo ang bahagi ng ilog kung saan niya ikinuskos ang mga dahon ng palumpong. Paulit-ulit niyang tinawid ang mababaw na bahagi ng ilog na yon. Tinignan niya ang bawat paligid. Hindi lamang ang mga bato, kundi ang mga damuhan sa paligid nito. Sinisiguro niya na wala nang mga nilalang ang kaya pang manggulo sa mga taong gustong tumawid sa ilog. Noong mga bandang hapon, noong pakiramdam niya ay wala na itong magiging problema, ay doon na sinimulang maglakad ni Arturo papunta sa kabilang ibayo ng sitio. Ngunit ang hindi alam ni Arturo na sa kanyang paglalakad ay may nakasunod palang hindi niya inaasahan. Isa sa mga katrabaho niya, si Vincent, ang lalaking nadulas sa ilog noong isang araw. Nagulat si Arturo noon. Paanong nakasunod ito sa kanya nang hindi niya namamalayan? Sumagot lamang si Vincent na kailangan niyang makatawid talaga dahil matagal niya nang hindi nakikita ang kasintahan niya na taga doon sa kabilang bayan. Hindi niya ito pinapapunta doon sa sitio dahil nga uso doon ang pambibiktima ng mga taong hindi taga roon. Kaya ang siste, siya lamang ang pumupunta sa bahay ng nobya. Ngunit noong nasira nga daw ang tulay, ay hindi na siya nakakadalaw rito. Nag-aalala raw ang binata na baka meron na itong bagong karelasyon dahil matagal na nga daw silang hindi nagkikita at nag-uusap. Nakiusap siya kay Arturo na baka naman pwede niya itong isama sa lakad niya. Total ay parehas naman daw silang papunta doon sa kampo ng mga sundalo. Galit namang sumagot si Arturo. Hindi. Bumalik ka na doon. Sa susunod na lang siguro. Hindi ko alam kung anong meron pa sa daan na to. Baka mapahama ka lang. Saka na, kapag sigurado na akong ligtas talaga rito. Matagal na nakipagtalo pa noon si Vincent kay Arturo. Nagmamakaawa na baka pwede niya itong samahan palabas sa sitio dahil gusto na nga daw nitong makita ang kasintahan. Napailing-iling na lang noon si Arturo, pero dahil nakikita niyang palubog na ang araw, ay wala na itong nagawa kundi umalis kasama si Vincent. Bilisan na natin at palubog na ang araw. Mahirap abutan ng dilim sa daan na to. Wika ni Arturo at saka ibinato kay Vincent ang dala nitong itak. Mabilis na ngang nilakad nila Arturo ang maputik na daan pataas ng tila isang burol na daan. Napapaligiran ito ng makakapal na damo na ginagapang na rin kahit na ang mismong kalsada. Makapal na ang kagubatan at kabundukan na minamadali ng lakarin ng dalawa bago pa tuluyang yakapin ng dilim ang buong lugar. Matapos ang mahigit na isang oras na paglalakad paakyat sa burol, doon na nga nakita nila Arturo ang isang kalsada na konektado umano sa isang tulay na dinadaanan ng mga bus papunta sa sitio. Kitang-kita naman doon mula sa itaas ng burol ang paglubog ng haring araw sa kanluran. Unti-unting kinakain ang liwanag ng kapaligiran. Maya-maya, narinig nila na parabang may sasakyan. Mabilis itong umaandar sa direksyon ng dating tulay. Parang papunta ito sa direksyon ng bayan. Agad na tumakbo ang dalawa para habulin ng sasakyan. Hindi na nila inintindi pa ang pagod. Basta maabutan lang daw nila ang sasakyan ay siguradong ligtas na silang makakarating sa bayan. Pagbaba nila ay sakto naman ang dating ng sasakyan na yon. Dali-dali ay humarang silang dalawa sa gitna ng kalsada at nagsisigaw. Pinapahinto nila ito. Nang mailawan sila ng sasakyan, ay huminto din naman ang sasakyan. At napagtanto nilang sasakyan pala iyon ng militar. Arturo? Ikaw ba yan? Sigaw ng nakilalang boses ni Arturo. Ang driver pala ng nasabing military jeep na yon ay walang iba kundi si Sergeant Lucas. Tuwang-tuwa naman itong bumaba ng sasakyan at saka lumapit kay Arturo. Di ito makapaniwala na
makikita niya doon ang kaibigan. "Oh, ano na? Musta? Ano nangyari sa bayan? Bakit kayo nandito?" Marami pa sanang ikukwento noon si Sergeant Lucas, pero sinabi nito na ikukwento niya na lang daw pag nandoon na sila sa kampo. At baka kung mapano pa sila kapag naabutan sila ng gabi doon. Habang nasa daan, unti-unting binalot ng dilim ang paligid at niyakap ito ng hangin na nanggagaling sa bundok. At saka naman kumalat ang napakabahong amoy. Napakabaho daw talaga noon, sabi ni Arturo. Alam niyang senyales ito na may aswang sa paligid. Pero ang ganoong katinding amoy na parabang nakabukas na imbornal na may kasamang kaning baboy. Ibig sabihin daw kahit gaano nakalayo ang mga iyon, ay abot pa rin sa kanila ang matinding amoy ng mga ito. Ang sabi naman ni Sergeant Lucas, madalas ay umiikot sila bago lumubog ang araw. Marami daw kasing pumupunta sa bukana ng sitio, pero hindi alam na sarado at sira na nga ang tulay doon. Naghahanap ng mga taong makakatulong sa kanila para nga makatawid sa kabila. Pero imbis na tulong ang makuha, ay malagim na katapusan ang nararanasan. Simula daw nang bumalik sila sa bayan, ay binabantayan na nila ang mga taong pumapasok sa sitio. Sinasabihan nila na wag mo nang pumunta doon. Pero yung iba, matigas talaga ang ulo. Ayaw maniwala, kaya napapahamak. Nakikita na lamang nila ang mga labi ng mga ito kinabukasan. Wala nang laman ang mga sasakyan. Pero nandoon ang mga bakas ng dugo sa kalsada. Patunay na may hindi magandang nangyari noong gabi. Tinanong ni Arturo kung bakit napakaraming taong gustong pumunta doon sa sitio Maahas kahit alam nilang mapanganib doon. Nasabi naman ni Sargento, sagana nga daw kasi sa ginto ang mga ilog doon, pati na ang mga kabundukan. Meron daw dating kuweba doon kung saan kumukuha daw ng mga minang ginto ang mga Amerikano dati. Matapos nga daw ng World War II ay nahinto ang mga pagmimina ng ginto. Pero marami pa ring mga pamilya doon ang sikretong kumukuha ng mga ginto. Minsan sa kanilang mga daluyan ng tubig ay may mga nakukuhang ginto. Minsan sa mga balon. Minsan kahit sa mga simpleng bato na nakukuha mo sa gubat ay meron. Doon ay naiengganyo ang mga tao na kumuha at magbenta ng mga ginto o minsan ay kapalit ng mga gamit na galing sa syudad. Sabay turo ni Lucas kay Vincent. Sabi nito, parang yung kasama mo, alahero yan. Sumama lang sa iyo yan para magbenta sa bayan. Hindi makatingin noon ng diretso si Vincent kay Sargento at kay Arturo. Alam niya kasing kilala din siya nito. Doon lamang nalaman ni Arturo ang katotohanan na hindi sumama sa kanya si Vincent para kitain ang kanyang kasintahan, kundi para magbenta ng mga ginto sa bayan. Hindi naman ito itinanggi ni Vincent. Umamin na ito at sinabing totoo nga ang sinasabi ng Sargento. Sumama lang siya kay Arturo dahil gusto niyang magbenta ng ginto. Nailing na lang noon si Arturo. Kaya pala kahit anong delikado ng lugar, talagang susuungin ng mga taga-sitio Maahas. Huwag lamang mawala sa kanila ang mga ginto sa kabundukan. Tila ba nawala ng gana noon si Arturo sa mga bagay na narinig niya. Hindi kaligtasan ang hanap ng mga tao sa nasabing lugar, kundi pera. Pagpasok nga nila sa kampo, ay inalok ni Sargento Lucas na doon na muna magpahinga sina Arturo. Pumasok sila sa kwarto. Mas maganda daw na doon sila magkwentuhan para makapag-usap sila ng maayos tungkol sa tunay na estado ng sitio. Doon na nga ikinuwento lahat ni Arturo ang nangyari sa sitio. Noong wala doon si Lucas, bagay na ikinagulat naman ng Sargento. Dagdag pa niya na kung nalaso niya na nga ang mga nilalang sa ilog, ay maaari nang makapaglabas-pasok kahit papaano ang mga tao doon. Sinabi ni Arturo na maaari na silang makabalik doon sa sitio kasama ang mga sundalo.
dahil nga may nakita na itong mababaw na parte ng ilog kung saan pwedeng makatawid kahit ang mga sasakyan. Ngunit imbis na sumaya, ay tila nalungkot ang mga mata ni Sargento Lucas. Dinerecho na nitong pinaliwanag kay Arturo na hindi pa maaaring bumalik doon ang mga sundalo hanggat hindi pa siguradong ligtas ang lugar laban sa mga nilalang na hindi kayang kalabanin ng mga sundalo. Noong mga panahon na yon ay matindi ang labanan ng gobyerno laban sa mga rebelde doon sa ibang dako ng probinsya na yon. Mas mabuting wag na daw munang maghanap ng ibang kalaban habang abala pa ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa ibang lugar. Mas mabuti raw na pahupain na muna ang gulo sa ibang lugar bago tutukan ang sitio Maahas. Yun daw ang plano ng mga sundalo noon, lalo na't hindi pa naman daw nagagawa ang tulay. Mahirap daw kung tatawid ulit sila sa kabilang sitio, lalo na't hindi pa handa ang puwersa nila sa dami ng mga rebelding nagtatago doon. Naiintindihan naman ito ni Arturo. Alam niya ang kakayahan ng mga rebelde sa sitio. Wala pa siya sa level ni Kuyang na kayang tapatan ang lakas ng mga yon. Mapapahamak lamang ang mga kasama niya kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Noong gabi na yon ay madami pang napag-usapan ang dalawa. Kasama na doon ang kakayahan niyang palakasin ang bawat lason na natututunan niya gamit ang kanyang mutya. Sabi din ni Sargento Lucas na tinuruan din sila ni Kuyang noon na gumawa ng lason na binababaran ng kanilang mga bala na ginagamit naman nila kontra sa mga rebelde. Baka daw magawa ito ni Arturo. Sinabi na lamang niya noon na kunin nila ang mga halaman na kailangan at siya na ang bahalang gumawa ng paraan. Hindi man daw kasing epektibo ito ng ginagawa ni Kuyang, baka daw kahit papaano ay makatulong. Kahit papaano ay makapagbigay ito ng pinsala sa mga rebelde na di umano ay hindi tinatablan ng mga bala. Maya-maya pa ay naalala ni Arturo. Nga pala, kumusta pala yung mag-asawang naitawid ko rito? Nakita niyo ba sila? May mag-asawa kasing itinawid ko rito sa ilog kasama nung isang batang madungis. Tanong ni Arturo kay Sargento. Napalunok na lamang itong si Sargento Lucas. Hindi agad nito nasagot ang tanong ni Arturo. Nakaramdam ng kakaibang kaba at takot noon si Arturo. Sarge, may nangyari ba? Muling tanong ng binata. Doon na sinabi ng sarhento ang katotohanan. Nakakita daw sila dati ng mag-asawang patay sa gilid ng kalsada. Doon mismo sa kalsada kung saan sila nagkita nila Arturo kanina. Talagang karumal-dumal daw ang sinapit ng mag-asawa. Wakwak ang tiyan ng babae. Nagkalat ang mga laman loob sa kalsada. Wala na din ang bata sa loob ng tiyan nito. At parang nilapa naman ang leeg ng lalaki. Ipinaliwanag ni Sargento Lucas na baka ang kasama nilang bata noon ay isa ding uri ng aswang. Hindi niya lang naramdaman pero baka hindi na daw yun isang bata, kundi isang matandang aswang na nagpapanggap lang na bata. Marami din daw kasing tao sa bayan ang nakakasalubong ng isang batang umiiyak paggabi. Ngunit paglapit nila, ay nakikita nilang isa daw itong matandang lalaki na nakahubot-hubad na bigla na lamang daw sasampa sa mga taong makita nito sa daan. Nakaramdam ng matinding galit noon si Arturo. Tinanong niya sa sarhento kung saan niya makikita ang bata. Subalit hindi pumayag si Lucas na hanapin niya ito, lalo na't gabi na. Ipagpabukas niya na lang daw kung hindi talaga siya magpapaawat. Subalit alam niya ang ugali ni Arturo. Baka pag natulog sila ay aalis na lang din ito na mag-isa. Kaya nga wala na lang ding nagawa noon si Lucas. Sinabi na lang nito sa mga kasamahan niyang sundalo na samahan siya at si Arturo. Mag-iikot-ikot sila sa labas ng bayan para makita nila kung nandoon ba ang aswang na nagpapanggap na isang bata.
Matapos kang maghanda ay umalis na ang grupo nila Arturo. Bale, 5 sila nun. 4 na sundalo ang kasama ni Arturo, kabilang na si Lucas. Nagpaiwan si Vincent doon sa kampo dahil natakot siya sa binabalak ni Arturo. Sabay-sabay silang 5 na lumabas ng gate ng kampo. Tinahak nila ang madilim na kalsada palabas ng nasabing bayan. Tahimik at nakikiramdam lamang sa paligid. Walang ilaw na gumagabay sa kanila kundi ang liwanag ng mga bituin sa gabi. Binigyan ng instruction noon ni Sergeant Lucas ang mga kasama niyang sundalo na wag lalayo. Siguraduhing magkakalapit lamang sila habang naglalakad. Maya-maya pa, huminto itong si Sargento Lucas. Tinapik niya si Arturo na nasa tabi niya lamang. Sinabi nito na wag gagalaw, makinig sa paligid dahil may batang umiiyak. Nakiramdam naman silang lahat noon. Doon nga ay narinig nila ang tila ba batang lalaking humihikbi mula sa di kalayuan. Ito na siguro ang batang nang bibiktima ng mga taong naluloko nito sa kanyang pagpapalit anyo. Pabulong nilang pinlano kung papaanong huhulihin ang nasabing nilalang. Ngunit walang sabi-sabi ay iniwan sila ni Arturo at naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng boses. Hahabulin pa sana ng sarhento si Arturo pero hindi na ito nakagalaw. Di ito pwedeng maging padalos-dalos dahil baka ikapahamak pa ito ng mga kasama niyang sundalo. Gulat na gulat sila sa ginawa ni Arturo. Maya-maya pa, narinig na nga ni Arturo ng malinaw ang iyak ng bata. Tulong! Tulong! Kinuha nila ang magulang ko. Tulong! Yun daw ang sinasabi ng bata. Dinig na dinig nila Sargento Lucas ang panaghoy nito sa dilim. Ngunit sa isang iglap, kinuha ni Arturo ang itak sa kanyang tagiliran at saka tinaga ng mabilis ang bata sa leeg. Napalitan ng mga sigaw at hiyaw ang iyak na yon ng isang bata. Nagtatakbo ito palayo kay Arturo. Mabilis namang binuksan nila Sargento ang flashlight para makita at paputokan sana ang tumatakbong aswang. Pero sinabi ni Arturo na wag na silang mag-aksaya pa ng bala. Bukas na bukas daw ay makikita na nila ang bangkay noon. At hindi nga nagkamali si Arturo. Kinabukasan, hindi kalayuan sa lugar kung saan tinaga ni Arturo ang aswang, ay nakita doon ang isang katawan na nakadapa sa kalsada. Bumubula ang bibig at may lumalabas na tila kulay berdeng likido sa leeg nito kung saan nga ito tinaga ni Arturo. Sa paniniwala pa noon ni Sargento Lucas ay napakalakas ng laso na inilagay ni Arturo sa kanyang itak dahil isang matandang aswang na ang napatay nito na may napakalakas na pambulag. Kahit daw sila ay hindi magagawang mahuli iyon dahil napakailap ng aswang na yon. Tanging si Arturo lamang daw ang nakagawang lumapit doon at mataga nga ang nasabing aswang. Mula nga noon ay tinuruan na ni Arturo ang mga sundalo na gumawa ng lason. Dinadasalan niya ang mga likidong gawa niya gamit ang mga dahon na nakukuha lamang sa mga kagubatan na malapit sa sityo. Hindi man daw iyon kasing lakas ng panglaso ni Kuyang, ay sapat naman na daw ito upang malason ang aswang. Kahit daw makatakas pa ang mga ito, ay paniguradong hanggang umaga na lamang ang buhay ng mga tatamaan ng mga bala nila. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik na si Arturo sa sitio Maahas, kasama si Vincent.
Dala-dala ang isang bagong plano kung papaano nilang tatalunin ang mga rebelde at ang mga aswang sa nasabing baryo.